Mga sir, mga idol, papakita natin yung itetest natin. Lapit mo konti dito para mas maliwanag pag-discuss natin. Ito makikita natin ngayon is tinuturo ko 1, 2, 3. Ito yung Mungo diode or Trio diode. Dahil mayroong nag-comment sa ating video no nakaraan about sa pagtetest natin ng rectifier. Ang sabi niya is, boss, anong value ng diode mo? At mayroon ding isang nag-comment, ilang ohms yung Mungo diode, idol. So itetest natin itong rectifier assembly. So ang itetest natin una yung negative, ito yung positive na diode, ito naman ang trio diode or Mungo diode. Yan. So set up muna natin yung tester is ayan, naka-diode na siya. Ganyan natin continuity, ganyan natin is diode. So ipag-abot muna natin yan 0 0. So unahin muna natin yung negative dito, ganyan natin. Yan, very good. Ito yung heatsink ng negative, ituturo natin 1 2 ayan 3 500 mahigit or 515 millivolts yung kanyang value. So ngayon ibaliktad naman natin yung negative, naman ilalapat natin dito sa heatsink. Ito namang positive probe ang ituturo natin. 1 2 3 goods, wala siyang value. So kapag ka binaliktad, goods yung negative, ipag-abot natin, ipag-short natin, ayun 0 0. So dito naman sa positive, yan, itetest naman natin ito positive sa ganyan natin. Medyo mahirap paghawak pero okay lang. Yan, 1, ganyan natin, 1 2 3. So sa negative meron yung 500 millivolts, dito sa kanyang positive naman ay 400. So okay lang siya. Baliktad ko muna. Yan, yung positive, ganyan natin. Yan, 1 2 3. So based in my experience, 400 o 500 millivolts man ito is goods. Ngayon, okay yung kanyang positive naman. Yan, kapag binaliktad, wala siyang masasagap. So i-short natin. Yan, 0 0. So goods yung negative, goods yung positive naman na diode. So ito, bago ko muna itetest itong tinatawag na Mungo diode, itong 1 2 3. So pakita muna natin yung setup. Yan, naka diode setup yan. Makikita natin ganyan. So iganyan ko, ito ay naka continuity, ganyan natin diode. Ito kasing tester natin is, kapag nag-test ako ng diode ganito, example heatsink ng negative o heatsink ng positive, tapos itong Mungo diode, ang tamang pag-test kasi is dito sa naka-diode setup siya. So ang katanungan kasi nung ating nag-comment sa video is ilang ohms yung Mungo diode. Ito, papakita natin. Meron na tayong nakikita na ito, resistance ito. Madalas kapag ka nag-set up ako sa 400, ganyan, pailawan natin. Yan, ito sa 400. Ito yung katanungan niya. So kung ilang ohms ba ang Mungo diode. So itetest ko itong Mungo diode kung ilang resistance o ilang ohms. Yan, 49.4 ohms. Yan, ganyan natin. So yan, 51, yan, 51,000. Ayan, yan. So 51 51,600. Yan ang katumbas ng ohms. So ibaliktad natin. Yan, yung test probe. So dapat wala siyang masasagap. Ganyan. At ito, ibabalik ko sa setup ng ayan, diode. Dahil ito ang tamang pag-test talaga ng diode. Ayan, at ito, mapapansin mo sa screen, naka-diode setup yan. Yan. So ang babasahin niya rito is millivolts. So halos magkatumbas pa rin sila. Either 500 or 5,000 doon sa itong dito sa may resistance niya. Ngayon dito tayo, babasahin naman natin sa millivolts. Ito ang tamang pagsukat ng yan diode.
Yan. Mayroon itong 500. Yan. 500. 500. Baliktarin ko yung test probe natin. Ganyan. Yan. Wala siyang masagap. Pero pagka i-short natin, meron. Baliktarin ko yung test probe. Ayan. So, 500. Pag i-shortage natin yan. Goods. So, yan ang tamang pag-test ng diode. Nakaset up po rito sa diode niya. So, yung katanungan niya na resistance dito sa 400k resistance ko nilalagay. So, ganito yung inyong multi-tester. So, pwedeng magaya nyo yung setup dito. Pero, ang dami kasing multi-tester na ginagamit natin. Pero pagka meron kayong 400k, so doon natin ilalagay sa resistance. Yan. Yung iba naman is, ang ginagamit, battery or gumagamit ng bulb. 12 volts man yan or 24. So, yan lang ang pag-test ng diode or ng rectifier. So, yung sa nag-comment ng ating video, I hope nasagot po natin yung kanilang pag-comment or katanungan. So, yun lang ang ma-share natin. So makapanood itong ating video na ginawa ngayon, I hope makakatulong po ito. Is number 1 ito sa makakatulong sa mga baguhan pa lang. Sa mga veterano, it so be easy ito. Lalo na sa mga automotive or electronic technician. So, baka tayo pang tutuwaan po. Itong ginawa natin is sinishare ko lang po kung ano ang base in my experience in shop. So, yun lang. At God bless us all.